Apektado ang mahigit 7,000 ektaryang sakahan sa pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Sa ilang lugar naman sa Visayas at Mindanao, pinatutupad na ang pagrarasyon ng tubig bunsod ng kulang na supply. Ating saksihan. Pila-pilang ilang residente sa Barangay Calarian, Zamboanga City para makiigib ng tubig mula sa balon ng isang pribadong bahay. Ang bagpinsang ito sa Barangay Malagutay bumili ng tubig dahil tuwing gabi lang daw nagkakaroon sa kanilang bahay. Tadala lang yung ayuda kanila ng agwa. Kay Tormento ko del agwa kinamalagutan. Patuloy ang pagrarasyon ng tubig sa mahigit 30 barangay na apektado ng kulang na supply. Nababahala na raw ang Zamboanga City Water District sa bumababang level ng tubig sa diversion well ng lungsod. In terms of water supply, from worst to worst na. Plano nilang magtayo ng 5 production wells ngayong taon para maging sapat ang supply ng tubig. Sa Talisay City, Cebu, nung nakaraang buwan pa nagsimula ang pagrarasyon ng tubig sa ilang barangay. Sa Barangay Tapul, nagbigay ang LGU ng isang water bladder na pwedeng paglagyan ng 10,000 litro ng tubig. Ngayong linggong ito, nakatakdang gamitin. What we have done is we have coordinated with barangays that problema ang tubig. These are usually mountain barangays, nagbutang tag mga designated areas na asas lang magbutag mga tangki para pwede butang ang tubig. Sa Talisay City, Negros Occidental, tumigil na sa pagtatanim ang ilang magsasaka dahil namamatay naman daw ang mga tanim bunsod ng pagkatuyo ng lupa. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture sa Region 6 na magsagawa ng cloud seeding. Open man lang kami yan. Kay assess pa man mo, kay expensive na iya. Inirekomenda rin ng DA Region 6 ang paggamit ng solar-powered irrigation systems bilang alternatibong patubig. Sa long-term na paggamit, kung mas marami yung tatangkilik nito, lalo na dun sa private sector, mas malaki yung masisave natin. Bumaba rin ang level ng tubig sa Pantabangan Dam, ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng 24 na bayan sa Nueva Ecija at ng mga lalawigan sa Tarlac, Bulacan at Pampanga. Mula 201.68 meters above sea level na water level doon noong December 1, 2023. Bumaba ito sa 188.64 meters above sea level ngayong araw. Malaking dagok sa mga magsasaka na kapos ang patubig. Ang dapat daw sanang 150 kaba ng palay na aanihin, kalahati lang ang nagbunga. Sana magkaroon ng maraming tubig. O kaya irrigated, gano'n. Para maraming aanihin. Our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan. Sa talaan ng NIA, nasa 6,678 hectares ang mga natutuyong taniman sa Nueva Ecija, 914 hectares sa Tarlac at 99 hectares sa Bulacan. Pero mababang porsyento lang daw yan dahil sa mga ginagawang intervention. Hanggang April 30 ang pagpapatubig sa mga nasasakupan nilang sakahan habang malayo pa raw sa critical level ang antas ng tubig sa dam. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.